So, ito base sa video ni Captain Dado Pinoy Survivor, Grabe, nakakagulat. Ito palang bagong structure ng House of Representatives sa Baguio City ay nakakagulat dahil ngayong taon lang, last year lang. Bagong-bago pa talaga, no? Yan po. Ito po ay situated sa may Right Park. Ayan, dyan sa may bandang Pakdal sa Baguio. Just next to the mansion house. O yan, yung na bahay bakasyonan naman ng presidente. I think never been there si PRRD dyan sa mansion na yan. Pero itong si Marcos talagang ginawang, alam niyo naman, leisure time. Ito naman bago sa House of Representatives. Kung ating iisipin ang Baguio po ay summer capital ng Philippines. Summer capital of the Philippines. Pag sinabi naman nating summer, usually ay bakasyon po yan. So pag sinabing summer capital, ibig sabihin pag Baguio ang pinag-uusapan, bakasyon. So ang tanong natin, ang Baguio ba, pag sinabing meron kang opisina sa Baguio, meron kang, ang ganda ng structure, talagang pang hotel, Pag sinabing meron kang House of Representatives na ganitong structure sa Baguio, parang hindi siya hotel type talaga siya, Ibig bang sabihin, magkakaroon kayo ng plenaryo dyan? Magkakaroon ba kayo ng session dyan? Gagawa ba kayo ng meeting dyan? Dyan ba kayo gagawa ng mga batas ninyo? Ibig nyong sabihin, from Manila, kailangan nyo pang bumiyahe ng Baguio para gagawa ng batas? Kasi summer capital of the Philippines yan eh. Ang nakakatawa dito, binawasan ninyo ang budget ni VP Sara, for that matter, na bawasan ang satellite offices ng Office of the Vice President para may parating pa ang opisina ng Vice President. Kasi syempre iba yung mandato, iba yung trabaho ng Vice President kasi all over na yan eh. Kumbaga executive yan, hindi yan gagawa ng batas lang. So binawasan ninyo ang isang function ng isang Office of the Vice President having satellite offices ng kagaya nito. Kailangan ng opisina ng Vice President o ng Presidente man yan all over the Philippines para may sagawa kung ano man ang hinaing at problema ng ating kababayan. So binawasan ninyo para pala kayo ay makapagpagawa ng inyong hotel. Ha? So ang tanong dito, hindi kaya pili din yung titira dyan, ang pwede dyan? Pwede ba si Kung Pulong dyan? May room ba si Kung Pulong dyan? Ang problema sa mga ganitong structure o building hindi naman kayo buong taon na nandyan. Ngayon, kailangan dyan yung maintenance. Sa maintenance palang gastos po yan. Kailangan, hindi po pwede na walang maintenance yan sa ultimo yung sa tubig, sa kuryente, sa paglilinis, sa pagpapanatili, Kailangan po, ang tanong, saan kayo kukuha ng pang-maintenance? Di pera na naman ng taong bayan. Saan kayo kumuha ng panggawa niyan? Di pera na naman ng taong bayan. Meron pang restroom Ito, meron pang toilet, at ang ginawa pa ng toilet, pinag-businessan pa ninyo. Ipapabayad pa ninyo yung bawat iihi dyan. Pera ng taong bayan ang pinanggawa dyan Ang wawalang hiya ng mga buhaya, baka piling-pili na rin. Pero ang ganda wow, sana all. I mean, wala sanang masama dito. Kung sana naman, okay, nagpagawa kayo ng structure ng House of Representatives dyan, i-open nyo sa public. Pwedeng gamitin din ng mga normal na tao, hindi yung kayo lang. At least mapakinabangan. Hindi naman kayo siguro every week na pupunta dyan para magplenaryo. O kaya hindi naman talaga kayo dyan magplenaryo. Talagang bakasyonan nyo ito. Leisure time, parang ganun. Baka nga mga asawa, mga kabit pa ang titira dyan. Ang kakapal talaga ng pagmumukha ninyo at gagamitin nyo pa ang pera ng taong bayan. Samantalang yung function ng isang Office of the Vice President, akala nyo naman 125 million confidential funds kayo ng ganyan.
Yung pala, kayo pala, meron pala kayong pinagawang bagong structure. Pinalam ba ninyo ito sa taong bayan? Sinabi ba, pinag-usapan ba ito sa taong bayan na ito, magpapagawa po kami ng aming bahay enjoyan sa Baguio, o kasi kami mga buhaya, sana payag naman ng taong bayan. Mga walang hiya.